lalabas na ang ICC warrants at isusurrender sa Interpol sina Bato, sila Bongo at iba pa. Dito, sigurado na yan yung mga a-applyan ng arrest warrants. Ano na ba kasi ang sunod na mangyayari? Ang naglabas ng mga pangalan nila ay yung prosecution. Dati kasi redacted yan. Ibig sabihin, natatakpan ang mga pangalan. Hindi naman sinasabi kung sino. Natatakpan yan dati. Pero ngayon, hindi na. Ano na ito? Hindi na siya. Lesser redacted na. Yung mga pangalan, pinaalam na sa publiko. Kaya ngayon, alam na kung sino yung mga co-perpetrators ni Duterte. Ang sunod na mangyayari, mag-a-apply na ngayon yung prosecution sa pre-trial chamber. Mag-a-apply na. Ano ang i-a-apply? Maglabas na ng arrest warrants para sa mga ito. Parang katulad din sa atin sa korte. Naalala nyo si Bong Revilla? Si Bong Revilla nang maisampa yung kaso sa Sandigan Bayan, nag-apply kaagad yung prosecution na isyuhan ng warrant of arrest. Di ba? Ang bilis-bilis, naglabas na ng warrant of arrest eh. Ganyan din ang mangyayari diyan. Ngayon na inilabas na ng prosecution yung pangalan ng walo yung pangalan ng co-perpetrators, mag-a-apply na ngayon ang prosecution sa pre-trial chamber. Pag nag-apply na yan, lalabas na ang arrest warrant. Ngayon, ang pinag-uusapan, ano kaya ang gagawin sa ngayon ng gobyernong Marcos kapag lumabas yung arrest warrant? Sinagot na rin yan. Sinagot na ni Yussi Claire Castro. Sabi ni Yussi Claire Castro, ang stand ng gobyerno pareho pa rin ang dati. Yung ginawa kay Duterte, yun pa rin ang gagawin ngayon. So ano yon? Aarestuhin sila, isusurrender sa Interpol. Pagka-surrender sa Interpol, isusurrender na sa ICC. So yan, mga kabunyog, mga kababayan. Yan na yung mga mangyayari ngayon. Lalabas na ang arrest warrants. Ngayon, sigurado kaya yan? Sigurado yan. Ang paglabas ng arrest warrants, sigurado, hindi lang natin alam kung kailan lalabas. Pero siguradong lalabas yan. Parang kamatayan. Ang kamatayan, siguradong darating, hindi mo lang alam kung kailan. O yan, ganito rin yan mga kabunyog. Itong arrest warrants na ito, siguradong lalabas yan. Kasi linabas na yung mga pangalan eh. Dati naka-redacted yan. Redacted, ibig sabihin may natatakpan yan. Tinatakpan yung pangalan. Ngayon hindi na eh. Pagka ganyan na hindi na tinakpan, ibig sabihin, ipupubliko na. Maglalabas na mag-a-apply na ng arrest warrant ang prosecution. Pag nag-apply na, pag nag-apply na ng arrest warrant, kasunod na niyan, ilalabas na yan ng ICC. Pag naglabas na ang ICC ng arrest warrant, sinigurado na ni Yussi Claire Castro na ang gagawin kila Bongo at Bato tulad ng ginawa kay Duterte. Ganon din ang sinabi ni John Vic Rimulya eh. Nang in-interview si John Vic Rimulya, sabi niya, kung ano yung ginawa dati, ganon pa rin. Kaya ibig sabihin, malinaw ang stand ng gobyernong Marcos. Ang stand ng gobyernong Marcos, walang nabago sa dati. Ganon pa rin. Kaya pala nung talakayan namin nung isang araw ni Secretary Llamas, ang sabi ni Secretary Llamas, sigurado, yung ginawa kay Digong, kay Duterte na aarestuhin tapos dadalhin sa Interpol, tapos yung Interpol dadalhin sa ICC, ganun pa rin ang mangyayari. Kaya mukhang seryoso na itong bantang ito, kaya nga ang Senado mismo naghahanda na rin sila. Kasi siyempre, posibleng mangyari, magtago sa Senado sila Bongo, saka si Bato. Kung hindi man si Bongo, kasi nagtatago na ngayon si Bongo, baka si Bato. Kaya si Ping Lacson magpapatawag ng kaukus ng mayorya ng Senado sa 18, sa Wednesday. Magpapatawag daw ng kaukus si Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, kailangan nilang pag-usapan yan. Anong gagawin kay Bato at Bongo? Halimbawang humingi ng tulong sa kanila, anong gagawin nila? Actually, yung problema ni Cayetano, paubos na ang kanyang miyembro.
siyam sila. Siyam yung minorya ng Senado. Tapos kung si Bato ngayon nagtatago na, ewan natin kung si Bongo magtatago na rin. Ha? Kaya ano talaga ito mga kabunyog? Um, Talagang seryoso itong usapin na ito sa kanila. Ha? Kaya kahit pa anong sabihin, hindi talaga nila pwedeng baliwalain ito. Kasi siguradong lalabas ang arrest warrant. Hindi lang alam kung kailan, pero siguradong lalabas. Lalo pa, nilabas na ang mga pangalan nila Bongo, nila Bato, ni Aguirre, ni Albayalde, ni Casculan, ni Danao, nila Piña. Yun, linabas na ang mga pangalan nila. Araw na lang binibilang nito. Mga kabunyog, mga kababayan. At sinabi na rin ni Yussi Claire Castro, walang mababago. Kaya yung sinasabi ni Ping Lacson, di ba sabi ni Ping Lacson, hindi. Dapat dalhin muna sa korte. Oh, kapag may warrant of arrest ng ICC, dalhin muna sila sa lokal na korte. I-exhaust muna lahat ng legal remedies. Huwag naman kaagad-agad dalhin sa Interpol tapos dalhin sa ICC. Yun ang sabi ni Lacson. Problema, hindi naman siya presidente ng Pilipinas. Ang presidente ng Pilipinas, si PBBM pa rin. Ano ang stand ng Malacanang? Yung sinabi ni Yussi Claire Castro. Hindi naman magsasalita ng ganun si Yussi Claire Castro nang hindi muna nagtanong sa executive secretary o sa presidente. O syempre, nagtanong muna yan si Yussi Claire Castro bilang spokesperson. Nagtanong yan. Ano po bang gagawin natin? Ano pong stand natin? Katulad pa rin po ba ng dati? Pag tinanong po ako ng media, nung tinanong siya ng media, anong sagot niya? Ang sagot niya, Yussi Claire Castro, nung tinanong siya ng media, pareho pa rin ng dati. So, ibig sabihin, aarestuhin si Bato, aarestuhin si Bongo, ito-turn over sa Interpol, pagka-turn over sa Interpol, ito-turn over naman ng Interpol sa ICC. So, ganon. Ang magliligtas lang sa kanila ay ang Korte Suprema. Yan lang yung pwedeng magligtas sa kanila. Korte Suprema. Paano masasabing Korte Suprema? Kapag naglabas ang Korte Suprema ng TRO, Temporary Restraining Order, ibig sabihin, i-restrain ang gobyerno na wag i-arestuhin sila Bato at sila Bongo, o kaya kung aarestuhin, dalhin sa lokal na korte, yun ang makakapagpa-stop sa gobyerno. Pero hanggat walang sinasabi ang Korte Suprema, wala. Kung ano yung dating ginawa kay Duterte, yun daw ang gagawin uli. O yan. Kasi pinapanindigan ng gobyerno na walang mali sa ginawa kay Duterte. So yun pa rin ang gagawin. Kaya lang si Lacson kasi naaawa daw. Naaawa kay Bato at kay Bongo. Kaya gusto nila, wag nang gawin yung ginawa kay Duterte na kaagad-agad tinurn over sa Interpol. Ang gusto nila, i-turn over muna sa lokal na korte. Yung korte na ang mag-decide kung anong gagawin. Kumbaga, i-exhaust muna yung legal remedy sa korte. Kaya lang, wala pa namang sinasabi ang Korte Suprema na ganun ang dapat gawin. As far as yung gobyerno ang concern, ibig sabihin yung DOJ, DILG, yung dati pa rin nilang ginawa, yung pa rin ang gagawin. Malinaw yung binitiwang salita ni Yussi Claire Castro. Isusurrender pa rin sa Interpol. Kaya ang tanong ngayon kay Bongo, ang may problema dito si Bongo Bakit si Bongo ang may problema? Si Bato nag-decide na. Wala pa nga ang warrant of arrest, nagtatago na. Di lalo namang hindi naman susurrender yan kung may warrant of arrest na. Ang problemado ngayon si Bongo. Ano bang gagawin niya? Kapag hindi siya nagtago at wala namang order ang Korte Suprema, malinaw na ang gagawin kay Bongo. Aarestuhin siya, dadalhin sa Interpol, dadalhin siya sa ICC. Siyempre, ayaw ni Bongo nun. Ayaw ni Bongo nun. O anong gagawin niya? Magtatago siya. Hindi siya handa sa pagtago. Hindi sanay magtago si Bongo ang magdi-decide sa ganyan na itong magkapatid na Rimulya
si Ombudsman Buying, si Junvic, siyempre si Nartatis bilang PNP chief, maghihintay ng command yan kay Junvic Rimulya. Kaya lang, ngayon pa lang kasi, alam na natin kung ano ang stand nila Junvic eh. Sinabi na ni Junvic, dati pa rin ang gagawin nila. Questionably pa dito si Bongo. Anong plano niya? Anong plano ba ni Bongo? Kasi si Bato nag-decide na magtago. Lalong hindi naman yan magpapakita si Bato. Kahit lumabas, ay lalo na pag lumabas na ang arrest warrant, lalo na ngayon. Ay ngayon kumpirmado na ang mga pangalan nila. Si Bongo kasi, kahit hindi pa lumalabas yung mga pangalan, alam niya na. Alam niya na pangalawa siya kay Duterte. Kaya anong ginawa ni Bato? Nagtago na kaagad. Sa tingin ko, hihintayin ni Bato na manalo si Sara Duterte. Pag nanalo si Sara Duterte, mapipigilan na siyang i-arestuhin. Wala namang pulis ang ICC. Pag presidente si Sara, hindi makakagalaw ang PNP, hindi makakagalaw ang CIDG. Kasi pag sinabi yan, huwag niyong gagalawin sila Bato at sila Bongo. Walang magagawa yan. Kaya kailangan talaga nilang magpresidente si Sara. Ang problema, gaano naman sila kasiguradong mananalo si Sara? Ay mai-impeach na eh. Pag na-impeach yan at na-convict yan, hindi na yan makakatakbo. Pag hindi na yan nakatakbo, wala na. Sinong papatakbuhin nila? Si Bongo. Eh di ba ang iniisip nila kung hindi makatakbo si Sara, si Bongo? Eh problemado rin nga si Bongo eh. Kaya wala. Kumbaga windang na ngayon ang kampo ng Duterte. Sa totoo lang. Sinong papatakbuhin nila? Si Robin Padilla, si Marcolet. Pag na-impeach si Sara Duterte at saka na-convict, hindi na yan makakatakbo. Pag hindi na yan nakatakbo, ang plan B sana nila si Bongo. Ay problemado rin nga si Bongo eh. So sino na naman ngayon ang patatakbuhin ng Duterte camp? Si Marcoleta, si Robin Padilla. Wala, hindi mananalo yan. Kaya itong mga kabunyog, ang pinakamalaki ang problema sa ngayon, si Bongo. Kasi si Bato sanay magtago. Si Bato may training sa militar. Hindi, ano niya yan? Ang talagang hindi handa na magtago, si Bongo. Ang problema, ayaw din naman ni Bonggong pumunta ng dahig sa ICC. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.